As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli, kaibigan. Good morning po. Good morning. And I would like to remind you that because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Napakabuti ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ikaw ay nakikinig pa rin dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Dito sa ating palatuntunang ito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa pagbabasa ng Kanyang banal na salita at sa pananalangin. At atin pong binabasa ang Bible, Pinoy version. Ngayon ay nasa Genesis chapter 28 po tayo. Chapter 28 ng Genesis, verses 1 to 22. Inyo pong sundan ang aking pagbabasa. Tinawag ni Isaac si Jacob, blines niya ito at binilinan. Huwag kang mag-aasawa ng babaeng taga-Kanaan. Pumunta ka sa Mesopotamia, sa pamilya ng lolo mong si Bethuel. Pakasalan mo yung isa sa mga anak ng tito Laban mo. Kuya ng mama mo yon. I-bless ka sana ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at bigyan ka ng maraming anak para maging tatay ka ng maraming bansa. I-bless ka sana niya at ang magiging lahi mo kung paano niya blines si Abraham. Maging sayo sana ang lupang tinitirahan mo na binigay ng Diyos kay Abraham. Pinapunta nga ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia para hanapin si Laban. Anak siya ni Bethuel na isang Aramean at kapatid ni Rebekah na nanay ni na Jacob at Esau. Nalaman ni Esau na blines ni Isaac si Jacob at pinapunta sa Mesopotamia para maghanap ng asawa. At binili ng huwag mag-aasawa ng taga-Kanaan. Nalaman din niyang sinunod ni Jacob ang tatay at nanay niya at nagpunta nga ito sa Mesopotamia. Alam na ni Esau na ayaw ng tatay niyang si Isaac sa mga babaeng taga-Kanaan. Kaya pumunta siya sa lugar ni Ishmael na anak ni Abraham at nag-asawa ulit siya. Pinakasalan niya ang anak ni Ishmael na si Mahalat na kapatid ni Nebayot. Umalis nga si Jacob sa Beersheba at pumunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at doon na siya nagstay buong gabi. Kumuha siya ng bato na ginawa niyang unan at doon na siya natulog.
Napanaginipan niya na meron daw hagdan na abot sa langit at umaakyat pababa doon yung mga anghel ng Diyos. Tapos nakatayo si Lord doon sa tabi niya at sinabi, "Ako si Lord, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo ang lupaing ito na hinihigaan mo. Marami kang magiging anak, kasing dami ng mga alikabok sa lupa, at makakaabot sila sa lahat ng sulok ng mundo. Mabebless ang lahat ng bansa dahil sa iyo at sa lahi mo. Tandaan mo, sasamahan kita at iingatan kita saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lugar na ito. Hindi kita iiwan hanggat di ko natutupad ang pinangako ko sa iyo." Biglang nagising si Jacob at sabi niya, "Nandito si Lord. Hindi ko alam na nandito pala siya." Natakot siya at sabi pa niya, "Nakakakilabot itong lugar na ito. For sure, ito ang bahay ng Diyos, ang gate ng langit." Kinabukasan, maagang gumising si Jacob. Tinayo niya doon sa lupa yung batong inuna niya para maging marker nung nangyari. Binuhusan niya yon ng oil at dinedicate sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang bayan na yon na dating tinatawag na Luz. Tapos sumumpa si Jacob, "Kung sasamahan mo ako, O Diyos, at iingatan mo ako sa pupuntahan ko, at bibigyan mo ako ng pagkain at damit, at makakabalik ako ng safe sa bahay ng tatay ko, ikaw na po, Lord, ang magiging Diyos ko. Ang batong ito na tinayo ko ang magiging lugar kung saan ko sasambahin, at ibibigay ko sa iyo ang 10% ng lahat ng ibibigay mo sa akin." Sumasa atin ang Diyos. Kamakailan lamang, nakita natin ang devastation ng wildfire sa Los Angeles. Mga na-interview ng mga nasunugan. Sa ibang lugar naman, mga kwento ng pamilyang na-displaced dahil sa digmaan. Hindi nila gustong lumipat sa isang bagong bansa o matuto ng bagong wika at magsimulang muli. Kapag dumadaan tayo sa mahihirap na karanasan, madaling makaramdam ng pag-iisa at mag-isip, may pakialam ba talaga ang Diyos sa atin? Inilarawan ng may akda ng Genesis si Jacob bilang isang taong tahimik na naninirahan sa mga tolda sa Genesis chapter 25 verse 27. Si Jacob ay isang homebody at hindi siya sanay sa pakikipagsapalaran. Ngunit kinailangan niyang tumakas sa kanilang sariling tahanan dahil gusto siyang patayin ng kanyang kapatid na si Esau dahil sa galit. May isa lang magandang dahilan para umalis. Iyon ay ang humanap ng mapapangasawa mula sa pamilya ng kanyang ina, para maiwasang makapag-asawa ng Canaanites tulad ng ginawa ng kanyang kapatid na si Esau. Habang sinisimulan ni Jacob ang kanyang paglalakbay, wala siyang mahanap na mapagpapahingahan nung gabing iyon. Kaya wala siyang nagawa kundi matulog sa parang sa ilalim ng mga bituin at gamit ang isang bato para kanyang maging unan. Maaring iniisip niya, iniwan na ba talaga ako ng Diyos? Nagmamalasakit pa ba siya sa akin pagkatapos ng aking mga ginawa? O mag-isa na lang ako dito? Habang siya ay natutulog, siya ay nanaginip at nakita niya ang isang hagdanan na nag-uugnay sa langit at sa lupa. At ang mga anghel ng Diyos ay panhik-panaog doon sa hagdang iyon. At mula sa tuktok ng hagdang ito, ipinahayag ng Diyos kay Jacob na siya ay pinili upang magmana ng pangakong ibinigay kay Abraham. Pinagtibay ng Diyos, "Ako ay sumasa iyo at babantayan kita saan ka man pumunta. Ibabalik kita sa lupaing ito." Ang tagpong iyon, kaibigan, ay nagkaroon ng matinding epekto kay Jacob at nangako siyang ipagkakatiwala ang kanyang sarili sa Panginoon. Siya ang gagawing Panginoon ng kanyang buhay at ibabalik niya ang 10 bahagi ng lahat ng ibibigay ng Diyos sa kanya. Kaibigan, malinaw na pinatunayan din ng Diyos sa atin na siya ay makakasama natin sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ni Jesus, ang Emmanuel. Sa kabila ng ating nararamdaman, sa mga sandaling tayo ay nasa gitna ng mga problema, kahirapan,
pagkakasakit, mga aksidente, biglang pagkamatay ng ating mga mahal sa buhay, maaari pa rin tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaibigan, ang sabi ng ating Panginoon, alalahanin mo palagi na kasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka pumunta. Pababalikin kita sa lupaing ito at hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ko ang aking ipinangako sa iyo. Napakatinding mga salita na binitiwan ng ating Panginoong para hindi paniwalaan ni Jacob. Para sa atin ay hindi na ang Kanaan, kundi ang langit na bayan. Pakinggan mo ang nakasulat sa Juan, Kabanatang 14, talatang 2 at 3. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Yan ang salitang iniwan ng ating Panginoon sa mga alagad at sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Kaibigan, ano ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng takot? Paano nababago ang ating paraan ng ating pamumuhay ng paniniwala na kasama natin ang Diyos saan man tayo magpunta? Para sa iyong comment and reflections, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa inyo naman po na nasa Facebook page at YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa atin pong comment section ang inyo pong mga insight and reflection. At sa pagpapatuloy ng ating programa, nais ko pong ihandog sa inyo ang isang napakagandang awiting may pamagat, Napakabuti Mo Sa Akin, na inawit ni Brian Patrick Moralde. Pakinggan po natin ang makalangit na awiting ito. Bakit kung pagmasdan ko ang langit na bughaw na likha mo, labis akong namamangha sa pangunawang tunay ngang ako'y iniibig mo. Ang batis may awit ng pagsamba, pati na ang parang ay may sigla. Labis akong namamangha kapag aking nadaramang ako'y iniibig mo. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. O Diyos, bakit kung pagmasdan ko ang langit na bughaw na likha mo, labis akong namamangha sa pangunawang tunay ngang ako'y iniibig mo. Napakabuti mo
Maraming salamat, Brian, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inihandog sa ating Panginoon at sa ating mga tagapakinig sa ating palatuntunang ito. At sa pagkakataong ito ay nais ko pong makasama ka, kaibigan, sa ating pananalangin. Tayo ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin. Tayo ay manalangin. Walang hanggang Diyos, makapangyarihang Ama na nasa mga langit. Pinupuri ka namin sa iyong walang hanggang kabutihan sa bawat isa sa amin. Sa iyong bayan, sinabi mo kay Jacob, ako ay kasama mo, at sa parehong paraan, ikaw ang aming Emmanuel, ang Diyos na sumasa amin. Kami ay nagagalak sa iyong presensya at pag-ibig. Dakilang Ama, tulungan po kami na panghawakan ang katotohanan ito na hindi nyo kami pababayaan sa anumang kalagayan. Ngayong oras na ito akin pong inilalapit sa inyo, ipinapakiusap ang iba't ibang mga pasanin ng aming mga kaibigang nakikinig. Mayroon po silang mga mahal sa buhay na wala pa sa pananampalataya. Inyo pong gamitin ang lahat ng kaparaanan upang ang kanila pong mga mahal sa buhay ay makasama nila sa pananampalatayang ibinigay niyo po sa aming mga kaibigan. Mayroon po kaming mga kaibigan, mga tagapakinig na may mga karamdaman. Ipinapakiusap ko, Panginoon, na inyo po silang dalawin, hipuin ang mga mahihinang katawang ito at inyo pong ipagkaloob ang kagalingan sa kanila. Inyo rin pong pagpalain ang ilan sa aming mga tagapakinig, mga taga-subaybay, na mayroon pong challenge sa kanila pong negosyo. Kayo po, Panginoon, ang Diyos na nagpapaunlad ng aming kabuhayan. Inyo pong tulungan ang kapatid na ito na lumago ang kanila pong negosyo. Kayo, Panginoon, ang mga siwa ng aming mga buhay sa buong maghapong ito, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagtangkilik dito sa ating palatuntunan, Rise and Reflect, at patuloy ka naming inaanyayahan, kaibigan, na manatiling nakatutok dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at para po sa inyo na nais magpatuloy ng pag-aaral ng banal na salita sa kani-kanilang mga tahanan, amin pong ini-offer ang Bible Study Guide na ito. Ito po ay libreng mapapasa inyo ang Explore kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address, contact numbers sa atin pong mga numero. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nandyan sa atin pong Facebook page at YouTube channel, inyo pong i-comment sa comment section ang inyong kompletong pangalan at address and contact numbers para po mapa sa inyo ang napakagandang Bible Study Guide na ito na Explore. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatutuo tungkol sa ating Panginoong Diyos. Ako ang iyong kaibigan, Narcaranza, nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, landas mo ay hindi masisinsay. Patuloy kang tumutok sa ating himpilan sapagkat susunod ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above.
each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom, I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom, I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed